kasi pwedeng ikulong habang buhay ang mga anak ni Froilan. Sooner or later, may makakaalam ng mga ginagawa mo. Hindi ako papayag. Kaya ko itong lusutan. Kahit ano, kaya kong lusutan. Sabi ni Kuya, doon na muna tayo titira sa rest house natin sa Tagaytay. Sorry dahil kinulong ko kayo. Promise, hindi na yan mauulit. Hindi ko na kayo pipigilan. Kung gusto niyo umalis, go! Nagtataka nga ako kasi hindi ko ba alam kung ano yung nakain na Ate Vicky para palayain niya tayo. Nandito kami lahat ngayon para makapagpaalam na sila ng maayos. Dahil dadaling ko na ang mga anak mo sa DSWD. Ate Vicky, please huwag mo na kami kipaungkol. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Mga bata pa ni Nikki, sakitin si Jack. Ako na lang maasahan nila. Ate Vicky, bakit po ba kami nandito sa maid's room? Dahil dito kayo nababagay. Tapos na ang mga maliligayang araw niyo sa bahay na to. Gusto niyo ba ulit maramdaman yung feeling na nandito ulit si Mami and Daddy? Sige, Kuya. Faye! Justin! May iutos ako sa inyo! Ito naman pala ang pinagkakaabalahan ninyo eh. Hintayin mo na magising si Daddy. Isusumbong ka namin sa kanya. Kahit kailan, hindi na magigising ang daddy niyo. Mga hinayupak talaga yung mga batang yun. Ako pa talaga ang tinakot nila. Sabi nila gusto daw nilang magising na yung daddy nila para may isumbong daw nila ako. Hayop. Eh, di ba gusto mo na rin namang magising na si Froilan? Noon siguro, oo. Pero ngayon, iba na. At anong ibig mong sabihin? Marami kasing dahilan kung ba't biglang nagbago yung isip ko. Una sa lahat, hindi ko nakuha yung loob ng mga bata. Hanggang ngayon, doon pa rin sa pesting Olivia ang loyalty nila. Tapos gusto nila isumuha ko sa daddy nila. Eh, kilala ko yung si Froilan eh. Pagdating sa mga anak niya, sigurado ako mas pakikinggan niya yung mga yun. Tapos ako, lalayuan niya. Tinakulan niya kasi ako noon eh. At yun ang hindi ko kaya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na itakwil niya ulit. Naguguluhan ako ah. Di ba gusto mo magkatuluyan kay Froilan? Paano mangyayari yun kung wala siyang malay? Siguro nga mas mabuti na lang walang malay si Froilan. At least, nagagawa ko siyang hawakan, halikan. Sa tingin mo ba, pagising niya, papayag pa rin siya kung mahalin ko siya? Hindi na. Kaya, mas nanaisin ko na lang habang buhay walang malay si Froilan. Nang sa gayon, pwede ko pa rin siyang mahalin. At hindi na niya magagawang ipagtulakan pa ako ulit. Papa Jesus, please po, sana po magising na po si Daddy. Daddy, please wake up. Daddy, please. Maawa po kayo sa amin. Kailangan po namin si Daddy. Kaya lang po yung may hawak sa buhay ng daddy namin. Pakiusap po, ibalik niyo na po siya sa amin. Kahit na anong gawin ko bilang panganay, I'll never be able to replace Dad's place. Kaya please revive him. Please give him back to us. Daddy!
Mr. Santos? Mr. Santos, sandali lang ha. Tatawagin ko si Doc. Paano kung wala na rin si Daddy? Parang si Mami. Paano kung hindi na siya magising? Forever na ba tayo mag-work dito? Oo nga. Tapos palagi na ako magkakaroon ng nightmare. Ayoko. I want Daddy to wake up. Huwag kayo mag-isip ng negative. Diba, di niyo sinasabi sa atin parati ni Mami? We'll wait for Dad. Dapat, palagi nating isipin na gagaling si Daddy. Magkakasama-sama din tayo. Ako, paggising niya, magsasorry ako sa kanya. Tapos, aalagaan ko siya habang nagpapagaling siya. Pero, cool lang tayo, ha? Dad's gonna be fine. Alam ko yun. Babalik din siya sa atin. Hello? Oo. Oh, si Vicky Santa Maria nga ito. Ano? Totoo bang sinasabi niyo? Salamat. Oh, ba't kanya reaksyon mo? Para ka namatayan, Bes, ah. Huwag mong sabihin dedo na si Froilan. Gising na siya, Cecil. Gising na si Froilan. Oh, hindi ba dapat matuwa ka? Tanga ka ba? Kapag magising si Froilan, malalaman niya na ako ang punot-dulo ng lahat ng ito. Magagalit siya sa akin. Tapos ipagtatabuyan lang niya ako. Oo nga pala, no? Buong buhay ko, walang nagmamahal sa akin. Wala akong matatawag na pamilya. Si Froilan lang. Siya lang ang magmamahal sa akin. Siya lang ang pwede kong kunin. Kaya hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi siya mapunta sa akin. Kailangan ko itong lusatan. Kailangan ko itong gawan ng paraan. Froilan? Froilan? Gising ka na. Huwag ka sana magagalit, ha? Dito lang naman ako para alagaan ka. Alam mo, tagal-tagal kong inantay na magising ka. Tapos ngayon, nandito ka na. Gising ka na. Salamat naman at hindi ka galit sa akin. Salamat at hindi mo ako tinataboy. Alam mo, ako lang ang pwede mag-alaga sa'yo.
Froilan? Froilan, wala ka bang sasabihin? Okay lang ba sa'yo na nandito ako? Sige, Mari, pupunta ako dyan mamaya, ah. Oo, magpapaparlor ako. Hintayin mo ko. Ha? O, sige, baba. Tika muna. O, bilisan niyo kumilos dyan, ah. Kundi lagot na naman kayo kay Vicky pagdating niya. Hello? Uy, Atty. Esguerra, napatawag ka. Ay, kakaalis lang ni Vicky, eh. Pupunta siya sa ospital. Nagkamalay na kasi si Froilan. Gising na si Daddy? Sige. Tawag ka na lang ulit, attorney, ha? Sige, thank Gising you. na si Daddy? Gising na si Daddy! Kuya, punta na natin si Daddy! Siguradong hinihintay na tayo ni Daddy! Yay! Jesus, Sir Freya na po! Daddy and me can play again! Oh, guys, basta ganito ha. Dapat behave tayo. Kasi syempre, hindi pa masyado magaling si Daddy. That's why, Mickey, huwag masyadong makulit. Okay? We have to make Dad happy para mapabilis natin yung pagaling niya. Makakasama na natin siya ulit. Dok, ano ho ba talaga nangyayari kay Froilan? Malaki ang pinsala ng frontal lobe niya dahil sa aksidente. The frontal lobes are responsible for higher brain functions such as planning, decision-making, and judgment. Tinatawag natin itong executive functions. When the frontal lobes are injured, an individual may be indecisive or apathetic and have trouble initiating activity. Maging ang mga motor skills niya at speech ay also affected. Kaya mahirapan din siyang magsalita at kumilos. Kaya siguro palagi lang siya nakatingin sa akin. Pero may mas malaki pa tayong problema dyan, Miss Santa Maria. Ano ho yun, Dok? Impaired din ang kanyang memory. Kaya pala, kaya hindi niya ako matandaan? Ganun ho ba yun? Yes, Miss Santa Maria. Base sa test, ay hanggang 13 years old lang ang memory niya. At ang mga natatandaan niya ay ang mga taong nakasama niya at ang mga nangyari nung siya ay 13 lang. Sandali, may posibilidad ba na maibalik ang memory niya? Well, wala pa akong nahawakang frontal lobe injury cases na bumabalik ang dating memorya ng pasyente. Karamihan sa kanila ay nagbabago ang kanilang personality. Bibigyan natin siya ng physical therapist. Strengthening the existing skills and compensating the lost skills are the goals of rehabilitation and recovery. It takes time bago makarecover ang pasyente, pero maraming magbabago sa kanya. Kakailanganan lang ang suporta, tiyaga, at pasensya mula sa inyo. Guys, Ate Vicky's here! Oh, anong ginagawa niyo dito? Gising na po si Daddy? Pwede po ba naman siya makita? Sigurado po kung hinihintay lang po kami ni Daddy. Paano niyo nalaman? Ay, sorry, Bes. Narinig nila sa akin, eh. Ate Vicky, please po gusto namin makita si Daddy. Hindi pwede. Bakit po? Miss na po namin si Daddy. Dapat nga kami unang nakikita eh. Hindi ikaw. Yes. Yes, it's true. Gising na ang daddy niyo. But that doesn't mean na fully recovered na siya. Nagkaroon siya ng brain damage, kaya natural. Magulo pa ang utak niya sa ngayon. Kaya hindi pa siya pwedeng tumanggap ng bisita. Dahil lalo lang siya mako-confuse. I'm sorry. Ha? Hindi naman kami
ibang tao eh. Tsaka isa pa mga anak niya kami. And besides, Ate Vicky, matutuwa yan pag nakita niya kami. Makakatulong kami sa pag-recover niya. Talaga? Ang galing nyo naman! Bakit? Diyos ba kayo? Ayan na naman kayo. As usual, pinipilit nyo na naman ang gusto nyo. Alam nyo, kaya siguro nagising ang daddy nyo dahil... Siguro dahil naging mababait kayo na bata, no? Grinanti Papa Jesus ang prayer namin kasi naging behave kami. That's right, siya. Buti pa talaga tong younger sister nyo, marunong makaintindi. Hindi tulad yung dalawa, ang titigas ng ulo nyo. Dapat kasi, lagi lang kayo sumunod sa akin. Makinig kayo sa akin, nang sa gayon, wala mangyaring masama. Mga bata, pag may ginawa kayong bad, sige kayo. Baka magtampo si Papa Jesus tapos makoma ulit yung daddy nyo. Hala, gusto nyo ba yun? Hindi po. Hindi, di ba? So makinig lang kayo kay Ate Vicky, okay? Mr. Santos, ako po si Dan at ako po ang magiging physical therapist ninyo. Tama po yan. Tama po ang ginagawa ninyo. Magsalita po kayo. Mas bibilis ang paggaling ninyo. Sabihin yung gusto ninyo. Sige po. Kaya niyo yan. Very good, Mr. Santos. Tama yung ginagawa ninyo. Pilitin nyo. Kawawa naman si Daddy. Baka hinahanap na tayo nun. I want to go to Daddy. Do something na, ate. I don't know rin kung paano natin pupuntahan si Daddy. Kinuha na ni Ate Vicky yung cellphones natin. Wala na rin si Manong para ipag-drive tayo. Gusto ko na rin talaga puntahan si Daddy. Gusto ko, pag nakita ko siya, yayakapin ko siya ng sobrang higpit. Sasabihin ko sa kanya na nandito lang tayo para sa kanya. Para kahit nahihirapan si Daddy, napapasaya pa rin natin siya. Nakita ko na yung ospital. Dito sa map. Dito na confine si Daddy. Ito siya, St. Mary's Medical Center. Kuya, saan mo naman nakuha yan? Kuya, alam mo ba kung paano pumunta dyan? Natatandaan mo pa yung dinaanan natin? Di ba yung umalis tayo? Kasi baka magalit si Ate Vicky. Baka magtampo si Papa Jesus, ipanish ulit tayo. Ako naman kasi, gusto ko lang makita talaga si Daddy eh. Kayo ba? Gusto namin. Oh, lahat kayo. Pati ako. Gusto ko talaga makita si Daddy. Tsaka, di naman siguro tayo papanish ni Papa Jesus. Kasi, di ba pag may sakit tayo, si Daddy yung nag-aalaga sa atin. Ngayon, may sakit siya. Kaya dapat alagaan natin siya. Pero kuya, paano tayo pupunta doon? Cool ka lang. May naisip ako. Ayaw mo pa ba nun? Kung di ka na-remember ni Froilan mo, dilimot na rin niya yung atraso mo. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Ano? Naalala ko lang. Dati,
wala akong ibang ginawa kundi alagaan ang mga anak niya. Pagsilbihan sila. Inggit na inggit ako. Ang saya-saya nila tignan. Buo sila. Masaya. Habang ako, mag-isa lang. Pero, may hangganan rin pala yung paghihintay ko. Tamang-tama lang din pala na naapektuhan yung utak ni Froilan, Cecil. Kasi ang ibig sabihin nun, may oras pa ako para gumawa ng mga bagong memories sa isip niya. Hanggang sa tuluyan ko nang mapalitan si Olivia sa puso niya. Di na ako magiging mag-isa, Cecil. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko na mahalin ako ni Froilan. Hindi kita sasaktan dahil mahal kita. Nakuha ko na yung number ng ospital. Kaya pag naligaw tayo or hindi natin agad nahanap, pwede natin tawagan. Sakay na kasi tayo ng taxi. Sen, wait lang na umuulan na, diba? Kasi pa ba yan para pang-taxi? Konti na lang eh. Kapag ba tuluyan ang gumaling si Froilan, mawawala na ba sa akin yung guardianship ng mga bata? I don't think ipagkakatiwala ng korte ang pangangalaga ng mga bata sa sitwasyon niya ngayon. Pwede pa ito bang jeep? Jeep? Oo, kasya tayo dito. Okay na to. Ayoko nga! Sen, napasa na tayo sa ulan, diba? Ginagawa natin to para kay Dad. Ngayon ka mas kailangan nila, Vicky. Sa iyo nakasalalay ang kung anumang major decisions na makakaapekto long-term sa mga bata. Si Mr. Froilan Santos po, same pa rin po ba yung room niya? Kabilin-bilinan pala ng kamag-anak niya, bawal pumasok kahit sinong bisita.